Okay, praise the Lord. Alam niyo po, lahat po ng bawat sa puso atin ay naglalayo na maka-breakthrough. Ano man pong area yun, ito man po ay sa trabaho, ito man po ay sa relationship, ito man po ay sa mga finances po natin. We all want breakthrough in life. So balikan po natin, ano po ba ibig sabihin ng breakthrough? Breakthrough is a moment in time when the impossible becomes possible. Amen. Sabi mo, posible pala. Amen. Na kahit na ilang araw na lang yung visa mo, ay ikaw ay dadagdagan pa ng marami pang visa. Amen? Dahil walang flight. Amen? Sabi mo sa'yo, buti na lang walang flight. Hindi po ba? Praise God. At ang lahat po ng mga ating po mga hinihiling pagkat tayo nanampalataya sa ating Panginoon ay siguradong ipagkakaloob niya po ito. Okay? Alam niyo po, isa po sa mga bagay na ninanais ng Panginoon, ba't po tayo dumaranas sa mga pagsubok? Alam niyo po kung ano? Wala, may pagkausap ba ako dito? Amen. Alam niyo po, dahilan po para po tayo ay umasa po sa Kanya. Hindi po tayo umasa sa atin lamang pong kalakasan, karunungan, at sa ating pong mga kaibigan. Nais ng Diyos na tayo ay dumepende sa Kanya wholeheartedly. Hindi yung tatawag ka lang sa Kanya pag may kailangan ka all our life. Kung may pera ka, sumamba ka. Wala kang pera, sumamba ka. May sakit ka, sumamba ka. May malakas ka, sumamba ka. Bata ka pa ngayon, sumamba ka. Medyo bata ka pa rin. Okay, sumamba ka pa rin. Amen? So in all areas, dapat tayo ay palaging lumalapit sa Kanya, nagpupuri para yung mga imposible ay maging posible. Okay? Because God is a God of all possibilities. Nothing is ever so impossible unto God. And then a breakthrough is about God waiting on us to respond in obedience to what He has already commanded and promised. So lahat po ng mga pangako ng Panginoon ay meron pong commandment. Meron pong pag-uutos. Hindi po yan, hindi lamang po tayo binibigyan ng Panginoon na wala po tayong gagawin. Kinakailangan meron po tayong ginagawa. Because what we sow is what we will reap. It's a very universal principle na kinakailangan alam nating lahat. Okay? Kung gusto mong umani, kinakailangan magtanim ka. Di ba? Kung gusto mong magkaroon ng maraming kaibigan, kinakailangan maging pala kaibigan ka. Marunong kang ngumiti. Hindi kayong palaging nakangiwi. Okay? Palaging simangot ang mukha mo. Di ba? Kung gusto mong naimbitahan ka sa mga birthdays, sino yung gusto na imbitahan sa mga birthdays? Okay, huwag ka masyadong matakaw. Hindi, just say, praise the Lord. No? Meaning to say, kinakailangan ginagawa mo rin yun sa iba. Tama po? Itong linggon to, napakaraming may birthdays. Di ba? Webes pa lang, birthday na. Biyernes, may birthday pa rin. Kahapon, 2 birthday yung pinuntahan namin. Amen. Mamaya, meron na naman mag-iimbita, may mag-birthday na naman dyan. Okay. Praise God. Okay. So, mga kaibigan, if you are seeking a breakthrough in some area of your life today, kung naghahanap ka ng breakthrough sa buhay mo ngayong araw na ito, no, I have very good news for you. Meron po ako magandang balita po sa inyo because the closer the closer you go near to God, yung gustong-gusto mong mapalapit sa Diyos ay gano'n naman mas lalong napapalapit sa iyo ang iyong breakthrough. Amen? Kaya sabi sa katabi mo ulit, buti na lang nandito ka ngayon. Okay? Because the Lord, the God of breakthrough, the Lord of breakthrough, sabi doon is, ang ating Diyos ay Diyos ng mga breakthrough. Ito po ay binanggit sa 1 Chronicles 14, 10, and 11. Sabi na, the Lord who bursts through. Okay? Kaya magpasalamat po kayo pagka mayroong parang mga pader na mahirap gibain dahil ang ating pong Diyos na kasama po natin ay kasama natin para gibain yung mga pader na yan. Amen? Hallelujah. Para tayo ay maka-breakthrough. And kadalasan, too often people seek a breakthrough of some kind without first seeking the Lord. Minsan na nangyayari ay naghahanap tayo ng breakthrough na hindi kasama si Lord. Mali yun. Okay? Yung wala kang pera, naghahanap ka ng sino kaya mautangan. Okay? Praise God. No, it's wrong. And then, but God allowed wars, pero hinahayaan ng Panginoon na magkaroon tayo minsan ng mga bagay, sumasagabal sa atin, hindrances, testing, barriers in our path, so we can experience breakthrough. Okay? Kaya kung may problema ka man ngayon, pasalamat ka because you are about to break through. Amen? Sino po dito yung may mga problema? Okay, sabihin nga po natin sabay-sabay, salamat sa Diyos sa mga problema. Amen. Praise God. Actually, there's no money problem. Alam niyo po ba na wala pong problema ang pera?
Uy, wala na ako kausap. Mukhang lahat problema nito, pera. Okay? There is only idea problem. Okay? Kung marami kang idea, you will never have any problem about money. Okay? Pero ang idea, kanino po nagmumula? Kay Lord. Amen? Kaya tayo palaging dapat na lumalapit kay Lord. Okay? So, ang pag-usapan po natin, ano po ba yung nakakasagabal? What are the barriers to your breakthrough? Ano po ba yung mga bagay na yun na, ano ba to? Tagal-tagal na. Nag-pray ako ng pray. Wala pa din, di ba? Parang wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Ano ba yan? Yung tong sakit na to, tagal-tagal na. Okay, hindi pa rin ako gumagaling. Yung aking Prince Charming, wala pa din hanggang ngayon. Di ba? So ano yung, what are the barriers? Ano ba yung mga sumasagabal na yon para tayo maka-breakthrough sa atin pong mga buhay. Alam niyo po ba, dinadala ng Panginoon minsan ng mga breakthrough sa ating pong buhay. Si David, kilala po natin si King David. Okay, kilala natin siya yung pumatay kay Goliath na dating pastol. Pero actually, bago po siya naging hari si King David, meron pong mga tao na inilagay ng Panginoon para siya ay pigilan. Tulad ng kanyang tatay. Ang tatay niya, just imagine, di ba? Dumating si Samuel. Si Samuel is a prophet na para, sino yung mga anak mo? Just imagine, lahat ng anak niya nakalabas, pero siya hindi sinama. Di po ba? Parang kulang pa yung anak mo. Sabi nga nun, so si David ay, tsaka pa lamang niya naalala si David na ipakita doon. And then sa gitna ng panunod ni Goliath sa mga army ng Panginoon, sabi, sino ba yung mga matapang diyan? Si Goliath, napakalaki. Di po ba? Napakalaki, 10-footer. Okay, kumpleto pa ng mga shields niya, yung armor. Punong-puno siya ng kaya nakakatakot ang muka, di po ba? At pagkatapos nun ay kinakantsawan niya palagi. Tapos si David nagkataon naman na sinabihan siya ng kanyang tatay, magdala ka ng tapaw doon sa mga kapatid mo ron na nasa front line. Okay, so may dala siyang tapaw, di po ba? So anong nangyari ay meron siya isang kapatid doon. Sabi niya, sino ba yung higante niyan na tinutudyak na hinahayaan kayo na tudyain, na hamakin, di ba? Sabi nung kanyang kapatid, hey, nagatid ka lang ng tapaw kung ano mga pinagsasasabi mo dyan. Hindi ka nga. Di ba? Umulik ka na nga doon. Yung mga tupad doon, tignan mo na lang. Di ba? May mga tao po minsan na pumipigil sa inyo pong breakthrough. Amen? Kaya po, wag po kayong makinig sa kung kani-kanino pa mga tao. Makinig lamang po tayo palagi sa ating pong Panginoon. Amen? At ano pa po yung naging pinakamalaking sagabal? Siyempre po si Goliath. Napakalaki, hindi po ba? Pero pagkakasama natin ng Panginoon, kahit na anong malaking problema ang kinakaharap ninyo, kaya ninyong itumba. Amen? Kahit na anong Goliath ang merong nasa harap ninyo ngayon, kayang itumba dahil ang Diyos ay nasa sa iyo. Amen? And then, ano pa po ba yung mga hindrances? Ang mga hindrances po para po tayo maka-breakthrough, unang-una sa lahat, yung guilt. Okay? Kung humingi ka na ng tawad sa Panginoon, patawarin mo na yung sarili mo. Huwag mo nang i-condemn, huwag mo nang ulit-ulitin pa, i-rehearse pa yung mga kasalanan na ginawa mo noon. Okay? May kausap pa ba ako dito? Okay. Guilt makes sinners want to hide. Pagka tayo'y guilty, hindi po ba? Halimbawa, meron ka nagawang pagkakamali, di ba parang ayaw mo na mag-church? Kasi yun nangyayari, pagka guilty ka, gusto mo na lang magtago. Gusto mo na lang i-isolate yung sarili mo, lumayo sa ibang mga kapatiran, lumayo sa church. Tama po? Naranasan nyo na po ba yun na minsan, ay, meron ka nagawang pagkakamali. Di ba? Nakita mo si pastor, uy, si pastor. Di ba? Dito na ako. Di ba? Tapos tinaas mo na yung face mask mo hanggang dito sa mukha mo. Tama? Okay? So, yun yung nangyagawa ng guilt. So, at saka yung guilt and fear, at saka yung takot, at saka yung kahihiyan. Usually, they always go together. Okay? Kaya pagka meron po tayong guilty feelings, lapit po tayo sa ating po Panginoon. Sabi sa Genesis 3:9, story po ni Adam and Eve. Then the Lord God called to the man, "Where are you?" He replied, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." So just imagine, sino po bang tao noon during that time? Ba't nahihiya siya? Nakahubo siya.
kahubad. Dalawa lang naman sila. Di ba? Sa mundo, dalawa lang sila, nahiya pa. At nakahubad din naman yung isang titingin sa kanya. Di ba ba? And naked. And then, sabi dito, guilt transforms the inner person. Yung mga guilty feelings po natin, minsan nababago po yan. Ano po nangyayari? Hindi na po natin na-enjoy. Tulad po nila, hindi na po nila na-enjoy yung kanilang paraiso. Dahil guilty sila eh. Tama po? So yun po yung nangyayari pagka tayo ay guilty. Kahit na maganda yung bahay mo, hindi ka makauwi. Di ba? Dahil ikaw ay guilty. So, when we sin, we could no longer enjoy worship. Ganun din po, pagka nagkakasala tayo, meron tayong nagawang pagkakamali, hindi na natin ma-enjoy yung worship. Tama? Hindi ka na makapagtaas ng kamay. Hindi ka na makakanta ng maayos. Tama? Okay, praise God. Ang bato-bato sa langit, ang tamaan ay bless. Amen. Dahil yun ay, galing sa ating po Panginoon. And then, who told you that you were naked? The Lord asked, have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? Okay. So, minsan may pinagutos sa Panginoon. Di ba pagkain? Kaya po tayo nagpe-prayer and fasting para hindi pagkain ang maging Diyos po natin. Tama po? Okay. Kaya pagka, sama po kayo. Join us. 1 meal, 2 meals. Okay, pero kung alam ninyong hindi ninyo kaya, yung talagang nanginginig na kayo, di ba? Tumitirik ang mata ninyo, gugutom na ako. Di ba? Kumain na kayo. Okay? At least you try. Di ba? Okay ba yun? Okay. And Adam and Eve did not respond to their sin by praying. Hindi naman sila sumagot sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Anong ginawa po nila? On the contrary, they sought to hide from God. Sila po ay nagtago sa Diyos. Kaya pagka magkakasala, ano po ang solusyon? Hindi po pagtatago. Pananalangin. Okay, yan po yung sikreto. Kamali ka na nga, nagtago ka pa. Bakit hindi ka ba makikita ng Panginoon? Kahit saan ka magtago, makikita ka niya. Di ba? Okay? Okay, praise God. May natutunan ba tayo? And another hindrances po, another barrier, yung prayerlessness. Di ba? Wala ka ng panalangin. Napakahalaga po ng pananalangin sa ating pong buhay. Ano pong nagagawa po ng prayerlessness? Yung kawalan ng pananalangin. Unang-una sa lahat, alienation from God. Pagkakalayo sa ating Diyos. Alam niyo po, pagka malayo ka sa Diyos, wala kang kapayapaan. Paulit-ulit to, malayo ka sa Diyos, wala kang kagalakan, wala kang joy. Okay, nakakaramdam ka lang ng konting pleasure sa pag-Facebook, sa mga kung ano-anong mga libangan na alam po natin, pag-games, pag-inom-inom. Pero actually, sandali lang yan eh. Bukas, pag natauhan ka na, di ba? Nasaan yung wallet ko? Di ba? Nawawala na yung wallet mo. Okay, dahil langon-langon pala. Ano pa po? Consequences of prayerlessness, God's judgment. Alam niyo po ba, the cause of poverty, unang-una sa lahat ay spiritual poverty. Ano po yung spiritual poverty? Yung mahirap na mahirap tayo dahil ang ating espiritu ay mahirap. So ang unang pinagyayaman po, sino po dito yung gusto talagang umasenso sa buhay? Amen. Kung gusto, ang unang pinagyayaman po ay ang ating pong mga espiritu. Okay? Ang dami kang pera, pero you are spiritually bankrupt, mahirap ka pa rin. Okay? Ulitin ko lang uli, ano? May pera ka man, may trabaho ka man, malaki man ang sweldo mo, pag ikaw ay spiritually bankrupt, wala kang Kristo, wala kang salita ng Diyos, wala kang panalangin, malayo ka sa Diyos, mahirap ka pa rin. Okay? Kaya it's very important for us na pinagyayaman po natin ang ating pong puso. Okay? Praise God. Ano pa po nangyayari? Yung prayerlessness, ano pong dahilan? Bakit tayo hindi nakakapanalangin? Excuse na iba, busy. 12 hours ako sa work. Absent yung isang kasama ko sa work. Pagod na pagod ako. Okay? Pero pagka uwi ng bahay, anong ginagawa? Scroll sa Facebook. 5 oras na. Hindi nangangawit ang daliri. Okay? Prayerlessness. Unang-una sa lahat, siyempre, about laziness. Alam niyo po, we don't receive. Hindi po tayo nakakatanggap. Bakit? Because we ask not.
Amen? Hintayin mo ba naman, last day na ng visa mo, bago ka mananalangin? Di ba? Dapat, everyday, pinapanalangin na po natin. We pray in advance. Di ba? Kahit karirenew pa lang ng visa mo, nagpe-pray ka na. Tama? Hindi, pagka na-renew, tuwan-tuwa na. Di ba? Kalimutan naman manalangin. Okay, and then, alam niyo po ba, si King Ahazaya, ano po nangyari po sa kanya? Siya po ay naglalakad sa kanyang mga pinagagawang mga palasyo at nalaglag siya. At siya, siyempre, pagka nalaglag ka, na-aksidente siya at ang nangyari, instead na mag-consult siya sa propeta, sa mga lingkod ng Diyos, ang tinanong niya ay ang mensahero ni Baal-Zebub. Si Baal-Zebub is a kind of idol. Ito po ay isa pong Diyos-Diyosan. Okay? Baal-Zebub ay is a demonic god. Okay? So, habang naglalakad yung kanyang messenger, si King Ahazaya, ang nangyari po ay nakasalubong niya po si Elijah. Si Elijah po is a prophet. Napakamalas, ano po? Napakalakang daming dadaanan, nakasalubong pa yung propeta. Okay. At sinabi ng propeta sa kanya, alam mo, wala bang mensahero ang Diyos na po pwede mo mapagtanungan at ikaw ay pupunta pa sa mensahero ng demonyo. Okay, ano natin, para praise lang natin, no? Para mas madali po ninyo maintindihan. Po. So, yun po, sinabi po niya, sabihin mo sa boss mo, sabihin mo sa hari, mamamatay siya sa sakit na yan. So, umalis na yung messenger, sinagsumbong. So, sabi nung messenger, itong sinabi ni Elijah. Sino ba yung Elijah na yan? Okay? So, nangyari, sinumbong niya, itong sinabi, mamamatay ka na raw. Okay? So, which is true. Ayun yung sinabi. And then, so nagalit yung hari. Siyempre, hari siya, no? So, nagpadala siya na 50 katao at sinabi, ay, arestuhin nyo nga yan. Iharap ninyo sa akin. At yung 50, dahil makapangyarihan si Elijah, ay tumawag siya ng apoy sa langit at natupok yung 50. Okay? Kaya kayo, ingat-ingat. Okay? Huwag tayong salita ng against sa mga lingkod ng Diyos. Okay? And then, ikalawang batch, 50 din. 50 ulit pinadala. Ganun doon nila natupok. Natupok uli ng apoy. At yung ikatlo, medyo natuto na, ba? Yung kapitan, naging marunong. At malayo pa lang siya kay Elijah, lumuhod na kagad, nag-humble na. Sabi, anong ko na nangyari doon sa 50? Natupok sila ng apoy. Okay, so ako ay nagpapakumbaba sa iyo sa araw na ito na sana wag naman sanang mangyari sa akin, yun nangyari sa kanila. Okay? Kaya dapat marunong tayong mag-humble. Amen. So yung sa mo, kailangan marunong ka na mag-humble. Kung hindi, masusunog ka. Okay? Praise God. Okay, so nag-humble siya. At sa madaling salita, ang nangyari po ay, siya po ay naligtas. Hindi po siya nasunog at sumamang si Elijah sa kanya sa harapan ng hari at sinabi ng hari, is the same thing na sinabi niya doon sa unang mensahero na ikaw ay mamamatay. Kaya ibig sabihin mga kapatid, pagka hindi ka na nga nananalangin, kukonsulta ka pa sa iba. Diba? So consult people who know Jesus. Yun po yung ating po mga tanungin. Huwag po tayong magpapabaya sa ating pong mga pananalangin. So ano pa po, yung mga barriers, ano po ba yung mga nakakasagabal, yung mga maling motibo natin sa ating puso. Kaya tayo hindi nadadinig ang ating pong mga pananalangin. So what is your motive? Why are you giving? So what is your motive? Why are you worshiping? What is your motive? Why are you going to church? Kailangan tama po yung ating pong motibo. Okay? And even when you ask, you don't get it. Kahit na nanalangin ka. Hindi ka nananalangin, pero bigla ka nananalangin. Sabi to, and even when you ask, you don't get it. Hindi mo nakukuha yung mga pinapanalangin mo. Because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Nais lang natin yung para sa ikasisiya po natin. Tandaan natin po palagi, the first reason, the main purpose why you were created is to please God. Yun po yung yun po yung the main reason, yun po yung dahilan kaya po nilikha si Adan at saka si Eva
para tayo ay magbigay ng kapurihan sa atin pong Diyos. Okay? Lahat po ba dito marunong magbigay ng kapurihan sa Diyos? Amen. Hallelujah. Kaya kikita ko talaga bumabait na mga itsura ninyo. Itsura pa lang, bumabait na eh. Di ba? Amen? Okay, yung mga sungay ninyo nawala na. Di ba? Yung butot ninyo putol na rin. Okay? Praise God. So God acts from the highest, purest motive and expects His people to do the same. So yung ang layunin ng Diyos ay para bigyan ng karangalan ng kanyang pangalan. Okay? Alam niyo po, ang demonyo hindi po nag-worship yan. Kaya nga siya pinasipa eh. Kaya it's very important kaya napakahalaga na dapat nakita mo yung katabi mo na nag-worship. Di ba? Baka mamaya may sanib yan, di ba? Kaya napakahalaga po na that we are worshiping God in spirit and in truth. Okay, so what motivates Jesus? Sa segue lang po tayo. What motivates Jesus during His earthly ministry here on earth? Ano po ba yung kanya pong ano po ba yung nagmo-motivate sa kanya? So just imagine, nagse-serve siya. Di po ba? Nagbibigay siya, nagpapagaling siya, and then sa gitna ng kanyang mga bagay, sa napakaraming mga bagay na ginawa po niya, kinamumuhian pa rin po siya ng tao. Tinawag siyang lasenggo, tinawag siyang masiba, matakaw, tinawag siyang demonyo. Di ba? So, anong nag-motivate po sa kanya? Nag-serve siya, and then pagkatapos nun nagdusa siya, and then nakaranas siya ng pagkapahiya, ng pangangantsaw, ng rejection, ng abandonment, and then at the end, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Okay? So ano yung nag-motivate po sa kanya? So puntahan po natin sa Hebrews chapter 12 verse 2b. Iklian na lamang po natin, sabi ito, because of the joy awaiting. Yung joy sa atin, sa isip natin, it's parang lang ito, is happiness. Actually, it's a different kind of joy. It's an eternal joy. Pagka sinabi po eternal, it's not just a temporary joy. Yung mga kagalakan na nararanasan po natin, pagka nakamit mo yung prayer mo, it's only temporary joy. Pero yung joy na nais ng Panginoon na ipaalam sa bawat sa po sa atin para ma-endure po natin lahat ng klase ng kahirapan sa mundong ito, lahat ng mga paglibak, lahat ng rejection, lahat ng pagkapahiya, lahat ng pangangantsaw, ay ang eternal joy na ating pong mararanasan. Ano pa ito? Eternal joy. Eternal joy na wala nang halong sakit. Di ba? Wala nang halong pagkamahiyain. Ibig sabihin, it's really a joy na kung saan ay wala na pong halong kalungkutan. Amen? Amen? Kasi po yung joy natin minsan pansamantala lang eh. Tama po? Meron pa minsan na pain kang nararanasan. Di ba? Minsan magkasundo kayo mag-asawa. Pero maya-maya, may topak na. Di ba? Nagkagalit na naman kayo. Di ba? Okay, may nasabi ka, may nasabi siya, di ba? Maliit na bagay lang. Minsan, nag-aaway kayo, di ba? Pero the joy that comes from God is a joy that is eternal. Okay? This world has a counterfeit joy. Ang mundong ito ay meron siyang joy na binibigay sa atin is yung parang fake joy, temporary. Di ba? And then, and there is also called a pleasure of sin. Di ba? Masaya ka dahil may pleasure na binibigay ang kasalanan eh. Okay, pero meron po yung consequences. Maniningil po yan. Okay? Pagka binigyan ka ng ligaya ng demonyo, sisingilin ka rin ng demonyo. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat tayo kapatid. Okay? Okay, praise God. And then ano pa po, mga hindrances, mga barriers, mga sagabal para tayo ay makaano sa ating pong breakthrough, ang self-reliance. Yung palagi natin sinasabi, kaya ko yan. Kaya ko to. Okay? Yung ginagawa natin ng lahat ng mga bagay, na wala tulong ang ating pong Diyos. Jeremiah 17:5, this is what the Lord says, cursed are those, sabay-sabay po natin basahin, this is what the Lord says, cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. So, ibig sabihin, sumpain ang mga tao na nagtitiwala lamang sa mga tao. Okay? Hindi tayo dumidepende sa tao. Unang dinidependihan natin, walang iba kundi ang ating pong Diyos.
their trust in Miriam who rely on human strength. Umaasa ka lang sa lakas mo. Di ba? Basta ako, trabaho lang ako. Okay? Praise God. We need God more than ever, especially in this season of pandemic. Hindi lang tayo umaasa sa karunungan natin, sa impluensya natin, sa trabaho natin. Kasi yung trabaho natin, nadali-dali nawawala. Huwag mo sabihin na na-renew ka na. Di ba? Marami po mga bigla ang tinatanggal. Okay? But I declare that as you go near to the Lord, okay, hindi mangyayari sa iyan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi mangyayari sa atin yan. Okay, praise God. Alam niyo po, God is glorified the most when we rely on Him the most. Ang Diyos po ay naluluwalhati ng lubos pagka tayo ay nagdidepende sa Kanya ng lubos. So, hindi lamang po tayo pa-worship. Yung talagang from Monday to Saturday, tayo ay dumidepende sa Kanyang karunungan, dumidepende sa Kanyang kalakasan, dumidepende sa Kanyang pabor, dumidepende sa Kanyang mga biyaya. Okay? And the next verse po, they are like stunted shrubs in the desert with no hope for the future. They will live in the barren wilderness and in an uninhabited, salty land. Okay? No hope in the future. So ang ating pong kinabukasan, mga kapatid, ay nasa Panginoon lang. Kaya let us never rely on ourselves alone. Wag lamang po tayong umasa sa sarili lamang po natin. Okay? Praise God. Yung iba nakayuko. Okay? Praise the Lord. Okay? So sino sa atin dito magandang kinabukasan? Gusto Amen? Lahat po tayo. So let's continue to rely on the Lord and not only to rely on ourselves. Kahit kabisado mo na yung ginagawa mo, continue to thank Him. Continue to rely on Him. Alam niyo po, ako kabisado ko na pong magmaneho. Bakit? Why do I have to ask God? Lord, continue to give me enablement. Patuloy mo ako ingatan sa aking pagmamaneho. Di ba? Steady hand, yung nakafocus na mata, para hindi ka ma-aksidente. So lahat po na trabaho po natin, dapat ganun din kahit na alam mo nang maglinis ng 18 kwarto sa loob ng 1 oras. Di ba? Ang bilis mong di ba? So you have to rely on the Lord. Di ba? Okay, praise God. Okay. So, ano pa po? Siyempre po, kasalanan. Kung titignan po natin kung bakit may namamantayan, kung bakit merong kamatayan, bakit may mga calamity, may mga earthquakes, ito po ay nag-uugat sa kasalanan. Okay? Saan po ba nakukuha yung kasalanan? Sin results from the human desire to be like God. Ang kasalanan ay nakukuha dahil sa ating pagnanasa na tayo ay maging katulad ng Diyos. Paano hindi ko naman naisip yan, Pastor Bong, na maging katulad ng Diyos. Pero we are acting like God pagka tayo ay lumalayo po sa Kanya. Kasi ang Diyos natin, ang sarili po natin. Yung ikaw ang nasusunod, hindi po siya. That is how we act like God. Okay? Sinasabi ng demonyo, hindi. Lahat ng tao, pareho lang na ginagawa mo. Okay? So, saan pa po nagre-resulta ang kasalanan? From the influence of others. Kaya napakahalaga na hinahanap po natin kung sino po yung mga kaibigan po natin. Hindi po masama makisama. Masama ang makisama. Kung masama na, huwag mo na samahan. Diba? Kasi mapapahama ka rin eh. Diba? Pag napahama ka naman, may iwanan ka rin naman ng mga yan. Hindi ka naman din sasamahan. Okay? Sige nga, kasabi mo sa katabi mo. Kaya piliin mo yung kaibigan mo, ha? Sige, sabi mo naman sa katabi mo uli. Basta ako, mabait akong kaibigan. Okay. Praise God. Okay. Praise the Lord. Close na lang po ako sa 2 verse na ito. No? Every curse written against us in the law of Moses has come true. Ito po yung panahon na kung saan ang bansa ng Israel ay hindi po nagsisisi sa kanilang mga pagkakamali. So, tumigas ang puso eh.
Di po ba? Kasi they are experiencing a lot of victory during those times. Kaya pagka nagkakamali sila, okay lang yan. Total, matagumpay na tayo eh. Every curse written against in the law of Moses has come true. Yet we have refused to seek mercy from the Lord. It's very important that every time, from time to time, hanapin po natin ang awa at biyaya ng Diyos sa ating pong buhay. And from the Lord our God, by turning from our sins, huwag mo nang gawin. Alam mo nang mali, ginagawa mo pa. Diba? At hindi rin naman nakakabuti sa iyo. Kasi kung nakikita mo mabuti sa iyo, dapat may maganda ng resulta ang buhay mo. Turning from sins and recognizing His truth. Okay? So napakahalaga po that every time we have to know the truth about God's Word. Kasi po ang demonyo, napakasinungaling. Yung mga mali, pagka hindi ka nagbabasa ng kanyang salita, hindi mo alam ang katotohanan, parang totoo ang kanyang mga sinasabi. Kaya huwag tayo magmagaling-magalingan. Kailangan, we have to know the truth. How? By seeking His word of truth. Hanapin po natin ang kanyang salita. Okay? And then, therefore, sabi dito, therefore the Lord has brought upon us the disaster He prepared. The Lord our God was right to do all of these things, for we did not obey Him. Okay? At the end, nalaman din nila na sila ay nagkamali dahil hindi nila sinunod ang ating buong Panginoon. Okay? So, mga kapatid, if you don't want any disaster, any curse na mangyari po sa atin, let's continue to seek the Lord. Patuloy po natin siyang hanapin. Kung nagkamali tayo, admit our mistakes. Wala naman tayong maitatago sa Kanya. And then, check our motives. Check po natin ang motibo po natin. Ba't tayo nag-church? Church ka lang ba dahil inibitahan ka? Nag-church ka lang ba dahil meron kang kailangan ngayon? At pag nasagot na, ay hindi ka na uli mag-church? Is that the motive? Nagbibigay ka ba because you want to harvest? Although God has promised us to give us a harvest for every seeds that we are sowing. Isa rin pong napakahalagang motibo ay bilang pasasalamat sa biyaya sa buhay na Kanyang pinagkaloob po sa atin. And then, don't rely on yourself. Huwag po tayong mag-rely lamang sa ating pong karunungan, kaalaman, trabaho, kakilala, abilidad. Let's continue to rely on God. And then, take a strong stand against sin. Ano tayo? Labanan po natin talaga ang kasalanan. Marami po mga tukso, marami po mga temptations, marami po mga testings. Pero sa presensya ng Diyos, kaya po natin mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay yan. And, lastly po, and if you fall, kung tayo bumagsak, bangon. Let's go back to God. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. 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 Lord, tawarin mo kami, Panginoon, for sometimes, hindi na kami nag-rely sa iyo. Nag-rely lamang kami sa aming pong trabaho. Nag-rely lamang kami sa aming pong kalakasan. Nag-rely kami sa aming pong mga kaibigan. Sa umagang ito, Panginoon, we just want to turn back, Lord God. Gusto na namin talikuran ng mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. We just want, Lord God, to obey you. Upang ang mga sumpa na nakasulat sa amin pong binasa ay hindi po mapunta po sa amin. Have mercy on us, O God. We are weak. We acknowledge the very fact, Lord God, that we are weak. Today, Lord, be our strength. Ikaw ang amin po maging kalakasan. Tulungan mo kami na maiwaksi, maitama ang aming po mga maling gawa. Sawang-sawa na kami, Panginoon, for a life that has no breakthrough. Help us, Lord God, to break every yoke. Lahat ng gawa ng kaaway sa aming pong buhay ay mawasak sa araw na ito. We need you. We need you. We need you. And today, Lord God, we will seek you in worship. The more
more I seek you, Yes, Lord, we will seek you more and more each day. the more I find you, the more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. The more I seek you, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. I want to sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Hallelujah. Hallelujah. Can you just repeat this prayer? Hallelujah. Panginoon Jesus, Panginoon, tawarin mo kami patawarin mo kami for relying only for relying only on ourselves. on ourselves And a lot of times, and a lot of times not relying on you. Tawarin mo kami dahil maraming mga oras na kami ay naging abala sa aming sarili at hindi kami naging abala sa iyong mga gawain. Lord, sa tanghaling ito, tinatalikuran namin ang lahat ng aming mga kasalanan. At ito hindi na po namin babalikan. Nais namin na ikaw ay hanapin sa tuwi-tuwi na upang maranasan namin ang tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, tunay na biyaya na sa iyo lamang nagmumula. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong banal na Santong Espiritu na siya magbibigay sa amin ng kalakasan, ng karunungan, ng direksyon, at mabuhay para sa iyo lamang hanggang sa araw na kami ay kunin mo na sa iyong kaharian.